Magandang araw sa lahat. Ako po si Jancy Faith Felizarte Inuferio at sa hapon na ito ay aking ipapakilala ang isa sa mga sikat na manunulat dito sa Pilipinas. Isa siya sa mga taong may malaking naitulong at naiambag sa panitikang Filipino, lalong-lalo na sa industriya ng pelikula. Siya ay si Luwalhati Bautista. Kilala si Luwalhati Bautista sapagkat isa siya sa mga tao na nagsusulong ng karapatan ng mga kababaihan. Sa kanyang mga kwento, doon niya isinisiwalat ang lahat ng mga kahirapan, lahat ng mga inequality na nararanasan ng mga kababaihan. Marami din siya mga parangal na natanggap sapagkat malaki ang mga naiambag ng kanyang mga naisulat na mga panitikan sa bansang Pilipinas. Upang mas makilala pa natin ang taong ito na si Luwalhati Bautista ay atin siyang kilalanin pa mula sa kanyang personal na impormasyon, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga panitikan at kung ano nga bang sikat na panitikan na kanya naisulat at atin itong suriin kung ano nga ba ang kahalagahan nito, kung paano niya ba ginawa ito, at kung ano nga ba ang gustong ibahagi ng kanyang mga akda. Okay, handa na ba ang lahat? Okay, ngayong handa na kayo, atin nang sisimulan. Okay, so ngayon atin nang aalamin ang personal na impormasyon ni Luwalhati Bautista. Alam nyo ba na ang buong pangalan ni Luwalhati Bautista ay Luwalhati Torres Bautista? Ipinanganak siya noong 2 Disyembre 1945 at doon siya ipinanganak sa Tondo, Maynila. Ang kanyang trabaho ay isang screenwriter at isang manunulat at namatay naman siya noong Pebrero 12, 2023 noong February 12, 2023. So bago pa lamang. So alam naman natin na si Luwalhati Bautista ay isa ng tanyag na manunulat na may malaking naiambag dito sa ating bansang Pilipinas, lalong-lalo na sa ating panitikang Pilipino. Siya din ay isang aktivista at isinusulong niya ang karapatan ng mga kababaihan. Marami sa kanyang mga akda ay ipinapakita niya kung ano nga ba ang kalagayan ng mga kababaihan, ano nga ba ang mga kahirapan na kinakaharap ng mga kababaihan at kung ano nga ba ang sitwasyon ng kababaihan. Doon ibinahagi niya lahat upang mas maintindihan ng mga nakararami ng kababaihan ay hindi lamang sila mga babae lamang. Ngunit maaari rin silang makapagbabago ng ating bansa, lalong-lalo na ng ating lipunan. Okay, naintindihan ba? Malinaw? Okay, ngayon naman ay atin namang kilalanin ang pamilya ni Luwalhati Bautista. So, si Luwalhati Bautista ay anak siya ni Esteban Bautista at ni Gloria Torres. Sa kanilang pamilya, mahal na mahal siya na kanyang nanay at tatay. At yun ang nagtutulak sa kanya para maging isang huwarang anak. Doon ay sinusuportahan siya ng kanyang ina at ng kanyang ama at yun din ang dahilan kung bakit gustong-gusto niyang magsulat. Okay, ngayon naman, atin namang aalamin kung mayroon bang asawa si Luwalhati Bautista. So marami mga naglalabas ng impormasyon na kesyo si Luwalhati Bautista daw ay wala pang asawa at marami din namang lumalabas na mga impormasyon na mayroon daw siyang asawa, ngunit maraming mga pangalan ang lumalabas. Kaya base sa research ko ay lumabas na mayroon siyang asawa. Ang kanyang unang asawa ay nagngangalang Charlie Del Rosario. So si Charlie Del Rosario o kilala bilang Carlos Charlie Bernardo Del Rosario ay isang guro at aktivista sa dating Philippine College of Commerce na ngayon ay Polytechnic University of the Philippines. Ang kanyang asawang ito ay isang aktivista at kilala rin bilang desaparedos. Kasi bago pa man nagsimula ang martial law, ay dinakip na itong si Charlie. Dinakip ito ng hindi kilalang mga lalaki at hindi na muli pang nakita. Kaya siya ang naitalang
pinakaunang disaparedo sa panahon ng martial law. At doon din sinabi ni Luwalhati Bautista na itong si Charlie Del Rosario ang kaniyang unang asawa. Okay, so ngayon naman ay atin namang kilalanin kung mayroon nga bang anak si Luwalhati Bautista. Okay, so maraming mga naglalabasan sa internet na marami na daw anak itong si Luwalhati Bautista. Ngunit base sa ating malalimang pananaliksik na pag-alaman na mayroon lamang siyang isang anak. Kung gaano kasikat itong si Luwalhati Bautista, ay ganoon din ka-low profile ang kanyang anak. Alam nyo ba na hindi na pag-alaman ng nakararami na mayroon itong anak si Luwalhati Bautista? Nalaman na lamang nila ito noong inilibing na ito matapos itong mamatay. Ang kanyang anak ay nagngangalang si Daya de los Santos. So si Daya de los Santos ay nabanggit sa isang artikulo ng Inquirer Super noong 2023 bilang anak na dumalo sa burol ng kanyang ina. Itong kanyang anak ay isa ring manunulat pero low profile. Hindi ito naglalabas ng kanyang personal information sa mga public o sa mga social media platform. Lumabas lamang ito noong burol na sa kanyang ina. At doon na pag-alaman na siya ang kaisa-isang anak nitong si Luwalhati Bautista. So yun. Ngayon naman ay atin namang aalamin ang kanyang buhay at ang kanyang edukasyon. Ngayon naman ay atin namang alamin ang edukasyon at buhay ni Luwalhati Bautista. Si Luwalhati Bautista ay nag-aral sa Emilio Jacinto Elementary School. Doon siya unang natuto. At nag-aral naman siya sa Florentino Torres High School. So sa high school days pa lang niya, ay mayroon nang nakitang kaakibat kay Luwalhati Bautista. Sapagkat nagpakita na siya ng katalinuhan at ng kagustuhang magsulat. At nag-aral din siya sa journalism sa Lyceum of the Philippines. Isa itong sikat na paaralan. Doon ibinahagi niya ang kanyang galing at talino bilang isang journalism. At hindi natapos ang kolehiyo upang mag-focus sa pagsusulat. Siya ay tumigil sa pag-aaral kasi gusto niyang pakita o gusto niyang magsulat na lamang kasi gusto niyang matuto mula sa kanyang sarili kung paano nga ba magsulat. Okay, ngayon naman ay ating namang aalamin kung paano, saan, at kailan nga ba ang simula ng kanyang karera. So ang una niyang maikling kwento ay pinamakatang Katugon ng Damdamin. Ito ay nailathala sa magazine sa Liwayway. Dahil dito nagsimula ang kanyang karera sa pagsusulat. Itong akdang ito ay nagpamulat sa maraming tao at naging sikat na maikling kwento. Okay, so ngayon naman ay atin namang alamin kung ano nga ba ang mga katangian ng kanyang mga akda. Alam niyo ba na ang kanyang mga akda ay tumatalakay sa karapatan ng mga kababaihan, sa kahirapan, sa katarungang panlipunan at kalagayan ng mga Pilipino sa panahon ng martial law at kilala rin siya sa paggawa ng malalakas na mga karakter na nagtatag ng mga matatag na babae dito sa Pilipinas. So marami sa kanyang mga akda ang nakapokus lamang sa mga kababaihan, sa mga karapatan, sa mga kahirapang dinanas, at sa mga walang katarungang ipinakita sa mga kababaihan. So nakapokus lamang ito sa mga kababaihan. At ipinapakita din ng kanyang kwento kung ano nga ba ang maipapakita ng kababaihan at ang mga malalakas na karakter sa kanyang kwento. At doon ipinapakita niya na ang babae ay hindi lamang babae. Mayroon pa itong mga tinatagong lakas na hindi alam na nakararami. Okay, so ngayon naman ay ating namang aalamin ang kanyang mga kilalang mga akda. At alam kong pamilyar na kayo lahat dito sapagkat atin na itong natalakay noon.
Alam niyo ba na si Luwalhati Bautista ang siyang mismong sumulat ng dekada 70 na ginawa ng pelikula? Ng Bata-Bata Paano Ka Ginawa? Ginawan din ito ng pelikula at ng Gapo. Okay, so isa ito sa pinakasikat at mayroong naiambag sa kulturang Filipino at sa panitikang Filipino. Ay, tapos na tayong alamin ang kanyang personal na impormasyon, ang kanyang mga pinag-aralan, ang kanyang pamilya, at kung ano-ano nga ba ang mga nangyari sa kanyang buhay, at kung ano nga ba ang mga naisulat niyang panitikan. Kaya ngayon, pipili tayo ng isang pinakasikat na kanyang gawa na isang kwento. Base sa ating nabanggit kanina, may 3 pinakasumikat na kwento na kanyang ginawa. Meron yung dekada 70, mayroong Bata-Bata Paano Ka Ginawa, at mayroon ding Gapo. So, alam ko na alam nyo na ang kabuoang istorya at daloy ng kwento ng dekada 70 at pamilyar na rin kayo sa Gapo. Kaya, isa sa nakita kong kwento na ating susuriin ngayong araw ay ang kwentong Bata-Bata Paano Ka Ginawa. Isa itong nobelang sinulat ni Luwalhati Bautista. At bago iyan, ay mayroon ako ditong buod. Ang gagawin niyo lamang ay basahin ito at unawain. Babalik ako upang atin itong suriin. Bye-bye! Okay, so tapos niyo na bang basahin? Okay, ngayon naman itong susuriin. Ngunit bago ang lahat ay atin munang alamin ang buod ng kwento. So, ang Bata-Bata Paano Ka Ginawa ay isang tanyag na nobela ni Luwalhati Bautista na inilathala noong 1983. Tumatalakay ito sa buhay ng isang modernang babae at ina na humaharap sa hamon ng lipunan, pamilya at pagiging babae sa makalumang pananaw ng lipunan. So ano nga ba ulit ang pamagat ng kwento? Ito ay tungkol sa ang Bata Paano Ka Ginawa. So bakit nga ba ganito ang pamagat ng kwento? Okay, so hindi ito literal na kung paano nga ba ginawa ang isang bata. Ngunit mas malawak pa ang kahulugan nito. Hindi ito literal kung paano nga ba ginawa ang isang bata. Ngunit kung paano nga ba hinuhubog ang isang bata. Kung paano ba ang isang bata pinalaki at kung ito ba ay naapektuhan, kung paano ito naaapektuhan ng isang pamilya at ng isang lipunan. Okay, naiintindihan? Okay. Okay, so alam na natin no kung ano nga ba ang ibig ipakahulugan ng pamagat na Bata-Bata Paano Ka Ginawa. Ngayon naman ay atin namang aalamin ang tauhan sa kwento. So mayroon tayo ditong pinakaunang tauhan o ang pinakapangunahing tauhan sa kwento na si Lea Bustamante. Siya ay isang ina na may 2 anak sa magkaibang lalaki. Siya ay ipinipresenta niya kung ano nga ba dapat taglayin ng isang babae. Siya ay matapang at siya ay malakas. At meron din naman tayo ditong si Rafi Dilara. Siya ang unang asawa ni Lea na ama ni Ogie. Si Ogie ay ang anak ni Lea. Bumalik siya matapos iwan si Lea at Ogie, ngunit siya ay may iba na ring asawa. At meron din tayong si Ding, ang live-in partner ni Lea at ama ng bunsong anak niyang si Maya. Si Maya ay anak din ni Lea, anak nilang 2 ni Ding. Siya ay malapit sa kanyang ina. Ngayon naman ay mayroon din tayo ditong si Johnny, na kasamahan sa trabaho ni Lea at matalik nitong kaibigan sa opisina na gusto niyang tikman. Siya ang sumasama sa mga lakad ni Lea. Meron din tayo ditong si Ogie, ang iisang anak ni Lea at ni Rafi. Alam nyo ba na pagkatapos bumalik ni Rafi mula sa Amerika ay gusto niyang kunin si Ogie. Siya ang panganay na anak ni Lea. At si Maya naman ang anak na babae ni Lea. Siya ay matatag at malakas katulad ng kanyang ina. So tapos na nating alamin ang
Pamagat ng kwento, ang mga tauhan sa loob ng kwento, kaya naman ngayon ay atin namang susuriin ang kwento. Ngayon naman ay unahin natin kung anong uri nga ba ito ng panitikan. Ang panitikang Bata-Bata Paano Ka Ginawa ay isang nobelang Tagalog na nabuo mula sa malikhaing kaisipan ng may akda. Hinggil ito sa ginagampanang papel ng babae, katulad ng may akdang si Luwalhati Bautista sa lipunan ng mga Pilipino na dating pinapainog ang mga kalalakihan. Ngayon naman ay tungkol sa estilo ng paglalahad ng may akda. Base sa nobelang iyon, pagsasalaysay ang ginamit na estilo ng may akda na tinatalakay ang buhay ni Leia, kung kaya't makikita rin dito ang paglalarawan ng pananaw ng lipunan tungkol sa kababaihan, ang pagiging ina at kung paano ganapin ng ina ang kanyang pagiging magulang sa makabagong panahon. So anong panahon nga ba ito nabibilang? Ang nobelang ito ay napapanahon noong panahon ng martial law at inilimbag naman ng may akda ang nobela noong 1988. Ngayon naman ay atin namang aalamin ang mga dulog o mga teorya na makikita natin sa loob ng kwento. So makikita natin doon ang una, ang feminismo. Kaya ito ay napabilang dahil inilalahad ng nobela ang mahirap para kay Leia na alagaan ang mga anak niya. Lalo na wala siyang asawa na makakasama. Ngunit kahit na ganito, naibigay pa rin niya ang pagmamahal ng isang ina at ang mga pangangailangan ng mga anak niya. Makikita natin doon ang feminismo, ang dulog feminismo. At makikita rin natin dito ang dulog na realismo. Hindi na bago sa atin ang mga pangyayaring ito. Maraming pamilya ang nasisira. Mga may mag-asawang hihiwalay, dahilan ng mga problema at ng iba pang mga dahilan. Realidad yon na hindi lahat ng pamilya ay perpekto. Maraming nangyayari sa isang pamilya na nasisira. Mayroong mga naghihiwalay dahil sa isang particular na problema. At nangyayari yon kahit ngayon. Kaya yun ang isa din sa makikita nating dulog o teorya na makikita natin sa kwento, ang realismo. Ngayon naman ang teoryang impressionismo. So mahirap magkaroon ng hiwalay ng mga magulang. Tama? Para sa mga batang wala pang malay. Sa mundong kanyang ginagalawan, maraming tao ang humuhusga sa iyong pagkatao at mayroon din mga tao din na hinihila sa iyo pababa. Ito ang mga bagay na nangyayari kay Leia sa kanyang mga anak na hindi nila maiiwasan. So makikita natin dito ang dulog impressionismo. Makikita natin ang panghuhusga ng ibang tao sa status o ng katayuan ni Leia dahil sa kanyang pagiging ina sa dalawang anak na magkaibang ama at ang mga nangyayari rin sa kanyang mga anak na hindi nila naiiwasan. Yun ang tatlong dulog na makikita natin sa nobela. Ang feminismo, ang realismo, at ang impressionismo. So, doon lamang nagtatapos ang ating talakay. At doon lamang nagtatapos ang ating pagtatalakay.